Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Si John Vic po mga kababayan, di po ba binatikos po siya? At talagang grabe po ang ginawa niyang pagharang para po pigilan ang mga ex-marine na makapasok sa Senado. Pero sa kabila noon, pinasinungalingan po ni John Vic. Hindi raw po totoo. At ito po ang kanyang pahayag. At komentuhan po natin, mga kababayan. Si John Vic, nagsasabi po ba ng totoo si John Vic, mga kababayan? Tingnan po natin at pakinggan. Mr. Chair, may susumbong lang po. Palabas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Will. Palabas na ako. Pagkita ko, isang dilubyong tao dumarating papunta sa akin eh. Kung hindi ko protect ang sarili ko, hindi po yun eh. Madadaganan ako. So I have to... Hindi, I have to protect myself kasi siguro there were mga 50 sila eh. Diba? Pumunta ako dito para mag-confer lang kay Senwin regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nagdilugyo na rito, I just had to protect myself. There was no exchanges, there was no punches, wala naman, walang saktan. But I didn't know, hindi ko alam na parating sila, diba? Palabas na ako eh, nag-usap lang kami ni Senator Will. Palabas na ako, pagkita ko, isang dilubyong tao dumarating papunta sa akin eh. Kung hindi ko protect ang sarili ko, hindi po yun eh. Madadaganan ako. So I have... Ayan mga kababayan, pinoprotektahan lang daw po niya sarili niya dahil siya raw po ang sinalubong. Tingnan po natin muli kung totoo po yung sinasabi niya, mga kababayan. At kung hindi po siya nagsisinungaling. Kasi may video po eh. Hindi po ba? May video. Ito po, tingnan po natin yung video kung ano po itsura niya. Kung siya po ba talaga ay sumasalubong o nakatayo lang. Doon mismo sa may pintuan. Tingnan nga po natin. Ibang klase ka, John Vic. Buka kayo. Dito siya, Secretary Jorge Pirulia at Pilipigil, Nakatayo lang daw siya at naglalakad pasalubong. Meron po bang nakapasalubong na nakabantay ka sa pintuan? Iniintay mo sila? Hindi kaya? Ibang klase ka, John Vic. Ginagawa mong tangat bobo mga Pilipinong nakapanood. Ito pa po mga kababayan. Tingnan po natin kung paano niya po pigilin. Kung alam mo maraming taong dumarating, hindi ba maglalagay ka na sa isang side? Pupunta ka na sa isang side. Dahil marami sila eh. Hindi po ba? Marami sila eh. Kung gusto mo sila makapasok, hindi ka natatayo dyan. Palalagpasin mo na sila. Kung gusto mo lang pala mag-exit. Hindi po tangat bobo mga Pilipino. John Vic, mahirap talaga pag nasa kapangyarihan ka. Lahat na lang po, pati mali na itatama. Hindi kaya? Ito pa po mga kababayan. Speaker, I'm... Okay, so nakapasok yung mga Philippine Marines na kasama sa guest sa Law for the Blue Ribbon Committee at isinama sila ni Senator Pia Cayetano. Oh my God! Senator, at dito siya, Secretary John Vic Remulla at pinipigil siya Senator Robin Padilla. Oh my God! Oh yan, pinipigil. Nakuha sila Senator Pia Cayetano kasama yung naging walong Marines, kasama ko si Senator Robin Padilla. Sinasarahan kami ng pinto. Aray! Soldiers na natin. Okay. Kasama ko si Senator Robin Padilla. Sir, what's happening? Oh my God. Sir. Hindi ko sasabihin ngayon ay Thank you. report na sa kasaysayan. Senator Robin, anong nangyayari po? Kasaysayan. Okay lang yan.
Grabe, no? Meron po palang nakatayo lang at Grabe. Hawak-hawak niya, pinipigilan niya, nakabuka pa yung kamay niya. At binubuhos niya yung lakas niya para hindi mapigilan po. Ibang klase ka, Jombik, oh. Nako, Jombik. Tatakbo pang presidente yan, mga kababayan. Presidente. Pasagutin po natin si Senadora Pia Cayetano sa kanya pong naranasan. At ano po ang sitwasyon. Ito po sabi ni Senadora Pia, mga kababayan. Ma'am, sinabi po ni SILG, hindi daw po kayo hinarang kasi hindi daw po niya kaya dahil mag-isa lang daw po siya. Ay, hindi yata. Kasi nakita ng staff ko na may iba siyang kasama. Tsaka may video nandun siya. Naglalakad ako dito, oh. Pag hindi ka umalis, di hinarang mo ako, di ba, kuya? Di ba? Tsaka tatayo ka dun sa harap ko, di ba? Kung nakita mo ako, tapos gusto mo lang kawayan, di sabi mo, hi, Sin! Oh, hi! Pero kung tatayo ka sa harap ko, nakaganon ka, ano tawag mo doon? Ano po masasabi Sorry niyo if sa kanya? I cannot appreciate somebody standing in front of me and I'm trying to move forward. Di naman ako nagmamalaki, pero I would think naman na, excuse me, pwede bang makidaan? May sahay pa ba kayo kay... Ma'am, sinabi po ni SILG, hindi daw po kayo hinarang kasi... Baka po estatwa ang nakita nyo po do, Senadora Pia Cayetano. Baka po nakita nyo hindi si John Vic. Baka po estatwa ni John Vic na hindi gumagalaw doon sa may pintuan at nakaharang siya ron. Ito pa po ang sagot ni Senadora Pia Cayetano. Nagdala pala ng sariling estatwa si John Vic. Hindi kaya? Sino ba siya? Ang sagot po ni Senadora Pia, sino ba siya? Bakit siya nasa Senado? Meron naman po sergeant at arms sa Senado. Meron po tagapagpayapa. Hindi po ba ang Senado? Ano po ginagawa ni John Vic doon? Sige nga, ito po. Sino ba siya? Ayon po kay Senadora Pia. Pakinggan po natin at panoorin. Rafi to. And then, nung paliko kami, nandun pa lang kami sa first floor, biglang nandyan na si Secretary Remulla at hinarang niya kami. Hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So bakit mo ko hinaharang? Di ko yung maintindihan. Di ko yung maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, Tama. idadagdag ko kasi I have pahimin ko sa staff ko ngayon. Meron din nilabas na instruction si Senator Gatchalian. Ito ba yun na sinabi niya na sinabi ni Gatchalian na pinapunta niya dito si Secretary Remulla Tama. for anong reason? To help security. Anyway, pangarap ko yung statement because hindi ako yung nagsabi ng statement niya. Siya. Pinapunta niya dito. Bakit? Ba't kailangan siya papuntahin dito? May Sergeant of Arms naman tayo. May security naman tayo. Tama. Maayos tayo dito. Ba't mo siya pinupunta? Siya yung nanggulo. Hindi niya ako pinayagan. Okay ba sa inyo yon, mga senators na kasama ko? Okay sa inyo yon? Ng isang senador, pipigilan? Hindi man tayo magkasundo sa policies. I will not allow somebody to do that to you. This is us. 24 senators. We are allowed to be here. Why would you do that? So ito, babasahin ko sa inyo. Quoting lang naman po ako sa Inquirer. Sabi dito, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla went to the Senate on Thursday upon Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian's request. Gatchalian confirmed during a press briefing, I personally sought the assistance of Secretary Remulla to ensure order and that the Senate premises is well protected. O ano nangyari, Sherwin? Ako yung hinaharang. May kasama akong guest, yes. O, ba't kailangan gawin yon? So yun ang isipin natin pagka gumagawa tayo ng kung ano-anong mga instructions, di nyo iniisip kung anong nagiging consequences. Ako yung hinaharang na makapasok dito sa sariling opisina. Anyway, so nakapasok na tayo. Thank you again to the Senate staff, to the media na nakatulong, nakarating tayo dun. So okay na. Okay na, I did my opening statement dun sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, nagpaalam na nga ako because magpe-prepare na ako for my next hearing. Tapos, nakakita na naman ako ng another announcement. Patingin ulit. Babasahin ko sa inyo. Grabe. Ito, I'll just show you na lang sa... mahirap makita kasi maliit, pero I will read it. I will read it to you.
So this is coming from the from Sherwin Gatchalian, Senate President pro tempore. Ulitin ko, hindi ka Senate President pro tempore, si Loren Legarda ang Senate President pro tempore. She was elected by 13 members. 13. You were never elected by 13. Alam mo yan. So Senate President pro tempore si Loren, hindi ikaw, Sherwin. Anyway, so ito ngayon ang in-issue ni Sherwin, where he is imagining that he is the Senate President pro tempore. Sabi niya, shorten work hours for June 4 today. Since no official business has been scheduled today. Doon ako nalilito. Kasi sinabi kahapon, tuloy yung hearing ko. So ano ba talaga? Ano ba talaga kayo? Yung Blue Ribbon na wala kang karapatan na i-cancel, kinancel mo, pero hindi namin binibigyan ng validity yung statement mo. Yung Ways and Means ko, sabi mo tuloy, pero ngayon naman sinabi mo, since there is no official business that has been scheduled today. Bakit? May alam ka ba kung may official business yung mga senators dito? Every day, we conduct our own meetings, we conduct our own dialogues, we conduct our own consultations. So, sino ka para sabihin mo na walang official business dito? Hindi ba official yun na pag isang senador, paano kung meron siyang foreign delegation, kung mayroon siyang mga advocacy group, official business yon. Alam mo, tinanong mo lang ang schedule ng lahat ng senador para malaman mo na walang official business na ganap. At alam mo, may Blue Ribbon. Pero alam na natin na hindi mo nire-recognize yun. Sige. So, sabi niya, since no official business has been scheduled today, June 4, and in consideration of the safety, security, and well-being of Senate personnel, in light of anticipated activities within and around the Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian has authorized all Senate officers and employees who reported on site to leave the office beginning at 10 a.m. 10 a.m. Yung Blue Ribbon hearing, 10 a.m. Grabe, Ano yung purpose nito? Grabe. Alam niyo na, di ba? Hindi ko na siguro kailangan sabihin, right? Why would you put the Senate staff in that position? Nandyan sila, pumasok. Grabe, no? Pinatitigil na. Talaga hanggang 10 a.m. lang ang Senate. Mga kabayan, ibang klase. Yung po pala, mga kabayan, kaya pala napakalakas ng loob ng isang secretary po ng DILG. Dahil po sa nagpapaka Senate President at Senate for Tempor, yung sinasabing ni Senadora Pia Cayetano. Mukhang nagpapaka-Senate President. Ito pong si Sherwin Gatchalian. Temporer, mga kababayan. Ibang klase, no? Kaya napakalakas ng loob ni John Vic. Dahil dito, sa utos ng sinasabing tumatayo na ngayon na leader, sila na. Ito pong oposisyon. Ito pong minority. Ibang klase ka, John Vic. Ibang klase. At yung sinasabi ni Senadora Pia, hindi ka binoto ng 13 senador. Hindi. Masyado kayong sakim sa kapangyarihan. Dahil nga po nabubunyag na. Nabubunyag na kasi ang mga pinagagawa nyo. Nakasakiman sa pera at kapangyarihan. Di umano. At dito naman po kay John Vic. Hiyang-hiya naman tayo kay John Vic. Ibang klase, no? Ibang klase. Malayong-malayo po ang sinasabi ni John Vic doon sa kaganapan at nakarecord via video. Malayong-malayo po sa kanyang katwiran, sa kanyang mga pagsisinungaling, di umano. Kaya nga nasupalpal siya ni Senadora Pia Cayetano. Senador ako ng bansang Pilipinas, ayaw mo ako papasukin sa opisina ko? At mismo doon sa sinasabi ng sinusunod mo na nagpapaka-Senate President na si Sherwin Gatchalian na puprotektahan ang Senado. Pero yung mismong senador ang ginigipit mo. Unbelievable. Ibang klase ka, John Vic. May tamang panahon din para sa iyo. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po ang iintayin natin na dumating po ang panahon ng pag-uusig. Ang panahon ng pag-uusig naman sa mga remulya. Sanay na sanay po yatang gumamit talaga ng bendalo at breakdalo ang mga remulya. Di umano. Hindi na po uso sa kanila.
mga kababayan, ang separate of power. Hindi na uso. May sariling kapangyarihan ng Senado. Hindi po ito saklaw ng executive. Legislative po yan. Ibang klasika. Ibang klasika. Jombik, mga kababayan, wala pa naman pong martial law ang ating bansa. Ibang klase. Kaya po, intay na lang po natin ang pag-uusig. Meron naman pong pag-uusig yan. Hindi po ba? Kasi po ngayon, hawak pa nila ang kapangyarihan. At syempre po, paano po hindi tatapang si John Vic? Paano siya matatanggal bilang DOJ o DILG Secretary? Una-una, malakas siya sa executive. Pangalawa, kapatid niya ang ombudsman na mag-iimbestiga sa katiwalian ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Sige nga. Paano siya masisibak? Paano siya mapaparusahan kung mismo ang magpaparusa ay kapatid niya? Hindi kaya ganyan po katindi, nakasandal sa pader. Si John Vic ay nakasandal sa pader, di umano. Kaya lang iintayin po natin yung sinasandalan niyang pader ay magiba at tuluyan ng maging buhangin, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyong lahat. At excuse me po. At shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. At thank you po sa inyo po. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, Norma Garcia, at Mary Natividad Binden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena at Rolando Guerrero, kay Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi at Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo, mga kabayan, at shoutout po sa inyo lahat, at ingat-ingat po kayo, at God bless po sa inyo lahat. At thank you po, mga kabayan. Kailangan po natin magtiis. Taste po muna tayo, at ingat-ingat po. Bye-bye.